Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Sa dami ng napakinggan kong kwentong multo, aswang, engkanto, kulam, at kung ano-ano pa, sa mga kwentong panganib o tales of suspense talaga ako pinaka nakakaramdam ng kilabot. Para sa akin kasi, mas may posibilidad na mangyari talaga yon sa isang tao, lalo na sa panahon ngayon. Magandang araw sa iyo, Boss Kira, at sa lahat ng mga Kirara. Peter na lang po ang itawag niyo sa akin. 29 anyos, may asawa at isang anak. Wala pa kaming sariling bahay ni Mrs. Kaya sa parents niya kami nakikitira. Okay naman sa kanila dahil solong anak si Mrs. At malaki din naman ang bahay nila. So, solong anak. Kaya labis ang tuwa nila nung lumabas yung anak namin at magkaapo sila. Sa wakas daw ay may bata na ulit sa bahay nila. Bukod sa sari-sari store nila sa bahay, ay ang apo nila ang pinagkakalibangan o pinagkakaabalahan ng mga biyanan ko sa bahay maghapon. Kami ni Mrs., pareho kaming may trabaho. Sales lady sa isang mall si Daisy. At ako naman isang machine operator sa isang printing company. Madalas ay ginagabi kami ng uwi, lalo kapag closing si Mrs. Ako nang nag-a-adjust para sabay kami laging nakakauwi. Maliban na lang kapag marami kaming rush o bulk orders. Pag ganun kasi, pinapauna ko na siya dahil paniguradong sobrang late na ako makakapag-out nun. Madalas bago kami matulog, lumalabas pa kami para bumili ng iced coffee. At ng kung anong matripang kainin. Usually burger o siopaw. Take out lang para sa bahay na namin kakainin, sabay nood ng anime. Kumbaga, yun na yung pinaka-bebe time naming mag-asawa kapag tulog na si baby at sila mama. So yun nga, may isang gabi lang na sobrang weird nang nangyari sa amin. Alam kong hindi to nakakatakot, Boss Kira. Pero grabe lang yung kilabot na naramdaman namin ito. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Baka sakali lang din na pasok sa kwentong panganib. Recently lang po ito nangyari. So lumabas nga kami para bumili ng midnight snack namin ni Mrs. Nakamotor kami. Wala kaming dalang cash. Ang plano, mag-withdraw na lang muna kami. Di pa man kami nakakalayo, nagkaroon na agad ng aberya. Boss Kira, hindi ko napansin na may checkpoint pala sa unahan. Sa may pakurba kasi sila nakapwesto. Tipong hindi ka na makakabalikwas kasi pagliko, sila agad yung bubulaga sa'yo. Ganon kasi dito sa amin, Boss Kira. Napakasisipag ng mga kapulisan namin. 10 oras ng gabi, nagche-checkpoint. Tipong alas 11, alas 12 ng gabi. Nilalabanan ng kriminalidad sa pamamagitan ng pagtingin sa ORCR at lisensya. At kung naka-helmet at nakasapatos ka. Ang lupit. So balik po tayo. So napara kami. Pinatabi kami tapos tinignan yung rehistro ng motor at lisensya ko. Okay naman sana kasi naka-helmet naman kami. Ang kaso, boss, nakatsinelas lang ako nung time na yon. Naunang beses kong ginawa. Kasi lagi naman, kung hindi nakapeking Crocs, nakasapatos talaga ako. Ewan ko ba kung bakit nakampante ako nung gabing yon na magtsinelas. Ticket tuloy ang inabot ko. Medyo bad trip na ako nun, pero tumuloy pa rin kami. Siguro mga 15 minutes din kami sa checkpoint. Hindi naman ako nakipagtalo pa.
Kasi alam kong mali ako. Madami lang din talagang huli noon kaya medyo natagalan kami doon. So tumuloy kami. Hindi pa kami nakakalayo doon sa checkpoint. Bigla namang bumuhos ang ulan. Wala kaming dalang kapote kaya agad kaming naghanap ng masisilungan. Hindi naman nagtagal yung ulan. Siguro mga 5 minutes lang ata. Yung tipo ng ulan na mambabasa lang at lalong magpapainit. Tapos kapag nakakapote ka na, saka naman titigil. So yun nga. So tumuloy na kami. Pagdating sa unang bangko, offline yung ATM nila. So lipat kami sa iba. Sa sunod na bangko, wala namang cash. Sabi ni Daisy, dumiretso na daw kami sa 7-Eleven kasi may ATM naman doon. Pagdating naman namin sa 7-Eleven na malapit sa binibilhan namin ng kape, offline na naman yung ATM. Bad trip. Pero diretso kami sa isa pang 7-Eleven na malapit. Pucha boss, out of service naman. Nakapatay yung ATM nila. Umiinit na yung ulo ko nun. At alam kong bad trip na din si Daisy kasi ang tagal na namin sa labas at ang dami na naming napuntahan. Ayoko namang umuwi nang walang napapala. Kaya sabi ko, last na. Try ka ako namin sa highway. Hulaan mo, Boss Kira. Walang laman ang pusang galang ATM. So bad trip na kaming pareho ni Mrs. Ayaw naman na naming lumayo pa. Sabi ko na lang, try kaya nating Gcash. Gcash na lang mahal. Kailan ba Gcash mo? Nung sinabi niyang meron at may 200 pa daw, medyo gumaan na yung mood. Sabi ko, pwede na yon. At least makakabili kami ng kape. So punta kami sa binibilhan namin ng kape. Sa tabi lang kasi sila ng kalsada at doon lang sa labas yung stall nila. Pagdating namin, biglang sumimangot yung barista. Kilala na din kasi kami nun. Tas sabi niya, "Naku boss, wala na. Ubus na yung yelo. Nagliligpit na nga lang ako eh." Nagkatinginan na lang kami ni Mrs. nun sa pagkadismaya. Alam kong pareho kami ng nararamdaman. Parehong bad trip at nawalan na ng gana. Ni hindi kami nag-uusap noon sa biyahe namin pa uwi. Madadaanan pa naman namin ulit yung 7-Eleven. Pero hindi na kami huminto para mag-try pa. Baka kasi magkaroon lang ulit ng aberya. Lalo lang kaming mabad trip. Medyo na traffic pa kami pa uwi. May banggaan. Hindi ko nga alam kung banggaan bang matatawag yun kasi motor tsaka truck. Siyempre pa, maraming mga usi, mga nakahintong sasakyan at motor. May ambulansya at pulis na rin. Pagdaan namin sa umpukan, grabe pala yung nangyari. Umilalim sa truck yung motor. Yung lalaki, na sa tingin ko siyang driver, nakahiga sa kalsada. Duguan pero mukhang buhay pa naman. Pero yung angkas niya, putya nasa ilalim ng truck, Boss Kira. Ipit sa gulong ng truck at sa motor nila. Hindi na kami masyadong nakiusi. Hindi ko kasi talaga kayang tagalan yung mga ganong eksena. Bumagal lang kami ng takbo. Tapos diretso uwi na agad kami ni Mrs. Nung nakahiga na kami, pareho kaming hindi makatulog. Yun pala, pareho kami nang iniisip. Feeling kasi namin, kahit grabeng kamalasan ang nangyari sa lakad namin nung gabing yon, parang swerte pa rin talaga kami. Pag iniisip kasi namin, kung hindi siguro nangyari yung mga aberya at naging smooth lang ang biyahe namin, tingin ko malaki ang tsansa na
kami ang nakaabot ng disgrasya na yon. Tapos dumagdag pa sa kilabot namin kasi isang malaking coincidence na pareho namin sila ng motor. Tapos mukhang magjowa din sila. Ewan ko pero sobrang laking pasasalamat namin sa Diyos na iniadya niya kami sa mas malaking kamalasang nakaabang nung gabing yon. Pero nakikiramay po kami sa pamilya ng mga nadisgrasya na yon. Yun lang, Boss Ira. Sana mapasama. Salamat po at God bless sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Hello Sir Kira. Gusto ko din pong mag-share ng kwento ko sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Janine. Hindi po ito nakakatakot or anything na related sa aswang o kung ano paman. Hindi ko ma-explain pero sobrang weird po nito. Mahilig akong makinig sa inyo ng mga horror narration channels. Mas trip ko lang po talaga yung mga tulad sa inyo na maiikling kwento lang. Kaya dito ako sa inyo nag-send. Bukod sa mga Filipino narrators, madami din akong pinakikinggan na foreign channel. Hanggang sa meron akong nakitang compilation ng isang medium na TikTok content creator. Sa napanood ko, kinakausap niya yung mga pasahero niya kapag merong entity or something na kapit masyado doon sa tao. Basta ganun yung ginagawa niya. Hindi ko alam kung stage ba yon o totoo. Pero entertaining naman. So gumawa ako ng account sa TikTok para lang i-follow siya. Since doon talaga siya nag-a-upload. Ilang araw matapos ko siyang i-follow, may nag-follow sa akin na same username nung sa kanya. Nagme-message din ito sa akin. At ang sabi, mukhang kailangan ko daw ng reading. Hindi ko pinapansin yung mga messages na yon. Hindi naman tayo palapatol sa scam, Sir Kira. And usually, yung mga unwanted messages paniguradong isang malaking scam. Ilang araw ang makalipas, may ilan pang nag-follow sa akin na halos kapareho talaga ng username niya. And again, hindi ko lang pinapansin kahit pa labas ng labas din sa notif ko yung messages niya. Ewan ko ba kung bakit ganon kahit na-open ko naman na yung message. Kaya naman nung medyo nakukulitan na ako dun sa notif na yun ni TikTok, ini-off ko na lang muna yung notif sa phone settings ko. Dito na nag-start yung sinasabi kong weird. So every morning kapag papasok na ako sa work, merong isang matandang babae na palagi kong nakakasabay sa tren. Hindi naman kami parehong station sumasakay kasi sa loob na ng tren ko siya nakikita palagi. At parang sobrang coincidence naman na halos araw-araw ko na siyang nakakasabay. In fact, Sir Kira, nung 3 araw na sunod-sunod na kaming nagkakasama sa iisang tren, nung sumunod na araw, sa ibang tren naman ako pumila. Medyo ang hirap lang i-explain. Pero di ba po yung tren ng LRT, parang 3 bagon yun na magkakadugtong lang. So usually, doon sa unahang bagon ako sumasakay. Pero nun ngang palagi ko na siyang nakakasabay sa tren, sa gitnang tren naman ako pumipila at sumasakay. Pero kahit doon na sa gitnang tren na ako sumasakay, nandun pa din siya sa kung saan ako nakasakay. Sobrang bothered na talaga ako nun. Kasi hindi din ako naniniwala na talagang nagkakataon lang yun. Kahit noong mga sumunod na araw, pumapasok na lang ako sa tren randomly para lang makaiwas. Pero wala pa din.
Sa totoo lang, hindi ko din alam kung bakit nababother ako sa matanda. Kasi kung tutuusin, malinis naman siyang tignan. Maayos siyang pumustura at mabait din naman ang bukas ng mukha niya. One time, Sir Kira, nakita ko na naman siya, pero nasa hagdan pa lang siya paakyat. May dala-dala siya noon na 2 plastic na malaki at mukha talagang hirap na hirap siya. Kaya naman lumapit ako para tulungan siya. Kinuha ko yung isang malaking plastic tapos umakyat na ako. Doon ko na siya hinantay sa may gate dahil pumila pa siya para sa ticket niya. Nung makapasok kami, sinundan ko lang siya sa kung saang tren siya papasok. Tinulungan ko siya hanggang sa makapasok kami ng tren. Ang dami niya nang sinasabi noon. Puro na siya pasasalamat tapos makwento din siya. Umuoo na lang ako kahit pa wala akong masyadong maintindihan dahil may nakapasak na earpod sa isang tenga ko. Doon sa sumunod na station, tumayo na yung katabi niya. Kaya hinila niya na ako paupo. Medyo kinilabutan ako ng very light nun. Kasi nga, ilang araw ko ding sinusubukang umiwas sa kanya. Pero dumating pa rin ako sa point na ayun at magkatabi kami at nag-uusap. Nasabi nga din niya sa akin yung mga araw na palagi kaming nagkakasama sa tren. Napa-agree naman agad ako kasi napansin din pala niya yon. Sabi niya, palagi niya akong nakikita at gusto daw talaga niya akong kausapin. Sinabi din niya na nakakabasa siya ng tao. At isa daw ako doon sa unang kita pa lang niya, alam niya nang magkakaharap din daw kami. Soon. At iyon na nga daw yon. Sobrang kinilabutan talaga ako dito. Sabi pa niya, hindi ko naman daw kailangang maniwala. Pero gusto daw niya akong warningan. Hinawakan niya ang kamay ko. Tapos tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Sa kung anong dahilan, hindi ako makaiwas sa tingin niya. Yung parang hinihigop ako ng mata niya. Sabi niya, magdasal daw ako palagi at palagi ko daw babanggitin sa mga dasal ko ang Panginoon. Alam naman daw niya na madalas akong magdasal. Pero iba daw ang nakakarinig sa akin. At dahil daw yun sa hindi ko idinedirekta ang dasal ko sa Panginoon. Hindi ako makapagsalita nun kasi iniisip ko yung sinasabi niya. Totoong napadalas ang pagdadasal ko nung mga nakaraan dahil kakapasok ko lang sa bagong company na pinagtatrabahuhan ko. At napalayo talaga ako noon sa kung saan ako nakatira. Sobrang gabi na din akong nakakauwi. Tapos nagre-review pa ako noon dahil plano kong kumuha ng board exam sa susunod na taon. Palagi akong nagdarasal. Pero parang hindi ko nga nababanggit sa mga dasal ko kung kanino ako nagdadasal. Tapos noon, binitawan niya na ako. Nalulungkot daw siya kapag nakikita ako. Kasi kada makikita niya ako, nababawasan daw yung liwanag ko. Hindi ko sure dito, Sir Kira, kasi sobrang hina nung pagkakasabi niya. Parang sa araw-araw daw na nakikita niya ako, padilim daw ng padilim yung aura ko. Gusto ko pa sanang madinig yung mga sasabihin pa niya. Kaya lang, palapit na ng palapit yung station na bababaan niya. Kaya unti-unti na rin niyang inayos yung 2 plastic na dala niya. Malakas naman daw ang instinct ko. Kaya sana daw sundin ko yun palagi. Pagkasabi niya nun, tumayo na siya tapos lumapit na sa pinto. Nagpasalamat ulit siya sa akin. Pagkatapos, bumaba na. Hindi mo pala sa isip ko yung mga sinabi ng matanda. Kaya naman, nag-decide ako na lumayo na dito sa isa kong friend sa trabaho.
Mabait siya, pero inilalapit niya ako sa isang manager na may asawa na. Kahit ilang beses ko na siyang sinabihan na itigil niya, hindi siya nakikinig sa akin. Kesyo sa akin daw nakasalalay ang pagkaregular niya. Ilang beses ko din siyang nilayuan nung una, pero siya talaga yung mapilit at lapit ng lapit sa akin. Kesyo magkaibigan naman daw kami, kaya dapat tulungan ko siya. Kaya nitong mawarningan ako ng matandang babae, naging isang malaking danger sign sa akin itong friend ko kuno. Nag-resign ako sa trabaho at naging honest ako sa mga dahilan ko. Nagbigay din ako ng mga ebidensya sa HR. Baka sakali lang na ako pa ang gawan ng kwento kapag umabot ang issue doon sa asawa ng manager. Nagpasa na rin ako ng blatter report para doon sa dalawa. Mabuti na lang din at pumayag ang HR na ako na ang umalis kesa lumaki pa ang issue. Hindi naman din nagtagal, nakahanap ako ng ibang mapapasukan. Di hamak na mas malapit sa kung saan ako nakatira. Hindi ko na kailangang sumakay ng LRT, kaya hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon na makita pa ulit yung matanda. Weird pa rin ito para sa akin, pero okay naman. Parang siya yung ibinigay ng prayers ko para maging guide ko at makalayo doon sa company na yon. Ngayon ang iniisip ko na lang yung part na sinabi niya sa akin na iba raw ang nakakarinig ng prayers ko. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Salamat po kung maisasali ito sa channel ninyo. God bless po. Yo, Sir Kira. Ako po si Det. Naging listener niyo po ako nung mag-start ang pandemic. Sarili ko po itong karanasan. Hindi ito paranormal or anything, pero gusto ko pa din pong i-share. Sana po mabasa ninyo. So nangyari po ito bago pa ang pandemic. Lumaki po ako sa pamilya na mahilig magsugal. Hindi po ako proud ha. Soler, COD, RWM. Diyan po ako pinalaki ng tatay ko. Actually, hindi naman talaga ako nakakapasok sa casino dahil teenager pa lang ako noon. Nakakakuha lang ang tatay ko ng libreng room accommodation dahil regular player siya sa casino. Hindi po kami mayaman ha. Ang kwento lang ni Papa, meron siyang binabantayan doon na mayamang Chinese na palagi ding laman ng casino. Kinuha niya ang papa ko para bantayan siya habang naglalaro. At habang tumatagal daw, maski siya pinag-member na din ng Chinese sa casino. Binibigyan ng pera pang laro at pag nananalo, kay Chinese mapupunta ang pera. Pero yung benefit ng pagiging member sa mga casino, sa kanya na. Plus yung sahod pa niya. Sabi nga niya, wala daw siyang talo doon dahil binabayaran siya para sa serbisyo niya and at the same time, nakakapag-enjoy daw siya. Halos doon na kami tumira noon ni Papa. Napagkakakitaan din kasi niya yung benefit ng pagiging member. Madami siyang nakukuhang free accommodation na siyang ibinibenta niya sa mga gustong mag-staycation sa hotel. Mas mura yon kumpara sa dedirekta kang mag-check-in doon. Nung mawalan ng work si Mama, hinanapan siya ni Papa ng iba pang client na nangangailangan din ng player. Swerteng nakahanap naman agad. Ayun nga lang, feeling ko Sir Kira, doon nagsimula yung pagkasira ng pamilya namin. Okay naman kami nung una.
Kaya lang habang nagtatagal sila sa trabaho nila, parang kinakain na din sila ng sistema ng pagsusugal. Kahit pa hindi naman nila pera ang ginagamit nila. Kay mama ko unang napansin ang pagbabago. Mas madalas na siyang nakikita ng mga empleyado ng kasino kaysa sa akin. Yung gawain ng normal na ilaw ng tahanan, parang napundi. Nag-iiwan na lang sila ng pera para sa allowance ko. Ino-orderan ng pagkain gamit ang mga benefits ng membership nila. Iniiwanan na lang nila ako ng food stub para makapasok sa mga high-end restaurant. Hindi ko naman maitatangging na-enjoy ko din lahat ng yon. Pero habang tumatagal kasi, namimiss ko na sila. Dumating kasi sa point na hindi na nila naaalala ang birthday ko. Tapos, hindi rin sila nakarating sa graduation ko. Dumating din kami sa point na mas masaya pa sila sa panalo nila sa casino kaysa sa award na nakukuha ko sa school. Dito, mas gumuho pa ang buhay, Sir Kira. Nakadispal ko si mama ng malaking panalo. Isinekreto niya sa Chinese yung panalo niya ng isang gabi. Nalaman ko lang yon nung nakauwi na ako mula sa practice ng sayaw namin sa school. Nag-aaway kasi sila nun. Panay lang ang sabi ni mama na hindi naman daw malalaman. At saka naglalaro daw siya gamit ang sarili niyang pera. Sir Kira, nasa agreement din kasi nila na hindi siya pwedeng maglaro ng pangsarili kapag nasa trabaho siya. Para na din hindi nagkakagulo sa record nila. At ipinipilit nga niya na hindi naman daw malalaman. Si Papa, parang gusto na lang iumpog ang ulo sa pader dahil sa ginawa ni Mama na yon. Mangilang beses din niyang ikinalma ang sarili sa paghinga ng malalim bago pinaliwanagan ulit si Mama. Imposible daw na hindi malaman yon. Dahil matagal ng player yung client ni Mama. Hindi lang daw alam ni Mama dahil bago pa lang siya. Pero karamihan sa empleyado ng kasino na yon, kilala ng Chinese. Sigurado daw na may magsasabi sa Chinese na nanalo ang isa sa mga player niya dahil mahilig magbalato itong Chinese sa mga empleyado doon. Parang doon palang nahimasmasan si Mama. Actually, wala na akong pakialam neto. Kaya dumiretso lang ako sa CR at naligo. Bumaba para kumain at bumalik na ulit sa room para matulog. At hindi pa sila doon natapos mag-usap. Kalmado naman na at nag-iisip na lang sila ng idadahilan nila sa Chinese kung bakit late na nai-report ni Mama yung panalo. Hindi pa naman daw niya ito nagagalaw sa card niya. Kaya makakapag-reason pa sila. Hindi ko na alam kung anong idadahilan nila, pero hindi na ako nakialam nun. Pinapaalam naman nila yung mga bagay na kailangan kong malaman. Pero yung mga hindi na ako nakikiasyoso pa. Parang umokay naman yung idinahilan nila sa Chinese. Nagpunta pa nga si Mama sa ospital para magpa-check up ko, no. Pagkatapos nun, yung panggabing schedule niya na paglalaro, naging pang umaga. Binago daw ng Chinese. Baka daw kasi hindi lang kinakaya ng katawan ni Mama ang pagpupuyat. Nakakatawa pero yun talaga. Pagkatapos nun, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Yung mama ko dati na may totoong trabaho dati, bumalik. Madalas ko na siyang nakakasama sa gabi kapag matutulog. Madalas na kaming nag-uusap. Madalas ko na siyang nakakasamang kumain at nakakapag-shopping pa. Feeling ko noon, naging blessing in disguise yung nangyari kay Mama. Kasi nga parang bumalik kami sa dati. Akala ko lang pala. Matapos ang ilang linggo, may ipinapakilala sa akin si Mama ng mga foreigner na mga naging kaibigan daw niya sa loob ng kasino. Sobrang babait daw. Nakakasama namin sila sa pagsishopping at kapag nagda-dine-in kami.
na igagala din namin sila sa iba pang mall. Ang ipinagtataka ko noon, palagi talagang dapat kasama ako. Naisip ko na lang noon na baka natatakot din si mama kasi nga foreigner. Pero parang goods naman sila. Nakakausap-usap ko na din yung mga friends na yun ni mama. At okay naman ako sa kanila. Sabi ko pa sa sarili ko, okay yun. Napapractice ang English speaking ko. Siguradong mag-i-improve ako. Kaya lang, patagal ng patagal, parang iba na. May mga pagkakataon na ako na lang ang ipinapasama ni mama doon sa mga kaibigan niyang foreigner. Kesyo busy daw siya at kailangan niyang maglaro muna. Busy din naman ako sa school. Kung ano-anong dahilan na lang ang sinasabi niya nun at umuoo na lang ako. Kapag nasa school, hindi ko maiwasang maglabas ng sama ng loob sa best friend ko. Di ko alam kung paano kami napunta sa konklusyon na yon pero sabi niya, baka daw iba na nga. Baka raw, ibinebenta na pala ako ni mama. Kaya sinabihan niya ako na mag-ingat palagi at wag na munang magsasama kay mama. Kung kaya ko daw, gabi na akong umuwi doon para hindi na ako maisama sa kung saan-saan kasama ang ibang tao. Ginawa ko yon, Sir Kira. Gabi na akong bumabalik sa hotel. Sakto din kasi noon na madami talagang research na kailangang gawin kasama ang mga kaklase ko. Kaya may dahilan talaga ako. Kaya laking gulat ko na lang na minsang pag-uwi ko galit na galit sa akin si mama. Bakit daw hindi ko sinasagot ang tawag niya? Siyempre nagdahilan ako. Pero yung sunod na sinabi niya sa akin, ang labis na ikinagulat ko talaga. Inuna mo pa yung project mo kaysa dito sa mga kaibigan ko? Bakit? Magkakapera ka ba dyan? Asan? Asan ang pera? Yan yung isinigaw niya sa akin. Parang umamin na din siya na may nakukuha siya sa mga kaibigan niya dahil sa pagsama-sama ko sa kanila. Sobrang dismayado ako noon. Sinabi ko na lang sa kanya noon na siya naman ang may kaibigan doon. Bakit hindi na lang kako siya ang sumama? Sagot niya lang, ako daw ang gusto. Gustong gusto ko siyang tanungin noon kung ibinebenta ba niya ako. Pero hindi ko magawa. Parang utak ko na lang din ang nagrarason sa akin na magulang ko pa rin yon. Nanay ko pa din yon. Hindi ko sila pwedeng questionin sa ginagawa nila. Dahil sila ang nagpapakain sa akin, nagbibihis sa akin. Hindi ko alam kung paano ko naitawid yung araw na yon. Pero lumayo po talaga ang loob ko sa kanila. Doon na pumasok ang pandemic, Sir Kira. Para akong isinalba ng pandemic mula sa mga pwede pang mangyari noon. Ginawa ko talaga ang lahat noon. Para kapag biglang matapos ang pandemic, kayanin kong lumayo sa mga magulang ko. As of now po, Sir Kira, yun pa din ang trabaho nila. Pamilya pa din naman kami. Dinadalo ko pa rin naman sila. Magulang ko pa din kasi sila. Pamilya pero parang hindi pamilya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po kung sakaling mababasa nyo ito. God bless po. Magandang araw, Boss Kira. Matagal na akong tagapakinig pamula pa noong bago magka-pandemic. Itong ibabahagi kong kwento, sana pasok sa kwentong panganib. Ito po ay mga nakakabagabag na eksena na nasaksihan ko mula sa aming kapitbahay.
Si Ate Ninette po ang main character ng kwento na to, Boss Kira. Simulan na po natin. Bata pa lang kami, nag-a-abroad na siya para sa mga kapatid at magulang niya. Maganda po si Ate Ninette. Makinis ang mukha, maayos ang ilong, kulot ang mahaba-haba niyang itim na buhok. Maganda din po ang hubog ng katawan niya, ngunit hindi siya nakapag-asawa. Dahil na rin siguro sa kasipagan niya sa trabaho at hindi niya na naisip ang sariling kaligayahan. High school na ako nung nagbalik bayan si Ate Ninette para mag-settle dito sa Pilipinas. Napaayos na kasi niya yung bahay nila at meron siyang maliit na babuyan sa likod ng bahay nila. Isang araw, nakita ko na nag-aaway si Ate Ninette at ang tatay niya. Pinalalayas ng tatay si Ate Ninette. Siyempre ayaw umalis ni ate. Kasi bahay nila yon at malaki ang ambag niya para mapaayos yon. At isa pa, wala din naman siyang ibang mapupuntahan. Ang kaso, Boss Kira, pinagpilitan ng tatay niyang mapalaya si Ate Ninette. Kinaladkad po siya palabas ng bahay nila at saka pinaghahampas ng walis tingting. Kung saan-saan pong parte ng katawan ni ate tumama yung hampas ng tatay niya. Grabe, puro latay po ng tingting yung mga braso ni ate. Nagsisisigaw po si ate nun at minumura yung tatay niya. Sabi niya, pagkatapos niyang ipaayos yung bahay nila at sa kabila ng lahat ng naitulong niya, papalayasin lang daw siya. Tapos bigla nang tumigil yung tatay niya nun at bumalik na sa loob ng bahay. Habang naiwan naman si Ate Ninette sa labas. Magmula nun, madalas na pong nagpapalakad-lakad sa lansangan si Ate Ninette. Kung saan-saan na lang din siya napapadpad nun dahil hindi na nga sila nagkaayos ng tatay niya. Minsan po, umuuwi na lang ito sa gabi para matulog. Minsan pa nga, sa labas lang ng bahay nila, malapit sa kulungan ng aso. Palagi din silang nag-aaway ng kapatid niyang si Joey. May sarili na itong pamilya, pero doon lang din ito nakatira sa street namin. Siguro mga 15 bahay lang ang layo mula sa bahay ng mga magulang nila. Nung minsang mag-away na naman silang magkapatid, nasaksihan ko po yun. Sinugod ni Joey si Ate Ninette. Sagutan at sigawan sila nun. Tapos hinawakan niya si Ate Ninette sa braso hanggang sa napasalampak ito sa kalsada. Pati yung nakababata niyang kapatid na si Jenna ay palagi din pong sinasaktan si Ate Ninette. Minsan, nagsasampalan silang magkapatid at nagsasabunutan. Nung time na walang-wala itong si Jenna, kay Ate Ninette siya lumalapit dahil nga nag-a-abroad ito. Pero nung umuwi na si Ate Ninette at si Jenna naman ang nag-abroad, si Ate Ninette na ang nag-alaga ng husto sa mga anak ni Jenna na naiwan niya dito sa Pilipinas. Pero grabe siya kung ituring yung ate niya. May mga kapitbahay na nagmamalasakit at inaawat yung pamilya niya sa tuwing nabubugbog na si Ate Ninette. At tanging ang kapatid niyang si Vin lang po ang nakakasundo ni Ate Ninette at siya lamang din ang nakakaunawa dito. May sarili na ding pamilya si Vin. May anak na rin siya. Pero may kapansanan po itong si Vin. Hindi po okay yung legs niya dahil sa polio. Kaya kapag may kagulo, hindi niya rin magawang umawat dahil di hamak na mas malakas ang tatay at mga kapatid niya sa kanya. Hanggang sa nagkapandemya na lamang at lahat, ay ganun pa rin nila pasakitan si Ate Ninette. Neto lamang pong 2022, nagkagulo na naman sila. May narinig na lang akong nagsabi na, "Diyos ko Lord, maawa po kayo. Lord, tulungan niyo naman po si Ate Ninette." Nakita kong may komosyon sa labas.
Inaawat nung tatay yung magkapatid na sina Jenna at Ate Ninette dahil nagkakasabunutan na naman. Nagsisigawan sila sa labas ng bahay nila. Ngayon, etong tatay, sabihin na natin na may pagkabayas o may favoritism. Pabor siya palagi kay Jenna. At dahil hindi niya maawat yung dalawa, pinisikal na nung tatay si Ate Ninette. Boss Kira, dahil po kasi sa lahat ng mga nangyari, eto pong si Ate Ninette, parang nagkaroon na ng tawagin nating saltik. O mentally unstable na siya. Naapektuhan na yung utak niya dahil sa patong-patong na stress. Tapos sabayan pa ng mga taong pinipisikal siya. Kaya siguro talagang bumigay na yung isip niya. So balik po tayo. At ayun na nga po. Etong pag-aaway nila na to, malala na. Nagkakapisikalan na nga yung dalawa. Nagsasabunutan sila at sobrang higpit ng kapit nila sa buhok ng isa't isa. As in pati anit nila feeling ko napupunit na. Ganong level po. Nagkakalagasan na sila ng buhok. Hanggang sa gumulong na sila sa kalsada. Sugatan na yung tuhod at siko nila at puro kalmot at basa na rin. Putok ang labi ni Jenna pero hindi pa rin sila maawat. Tapos yun nga, dumating yung tatay nila at hinampas ng walis si Ate Ninette para maawat sila. Pero puro si Ate Ninette lang po ang hinahampas nito. Never niyang hinampas si Jenna. Pagkatapos nun, kinagat ni Jenna yung tenga ni Ate Ninette. Napingas po yun ng bahagya. Dumugo yung tenga ni ate nung makabitaw siya dahil sa hampas ng tatay nila. Tapos nun, pumasok na si Jenna sa loob ng bahay nila. Paglabas nito, may dala na siyang itak. Inundayan niya sa braso si Ate Ninette. Kaya po kumalat yung dugo ni ate sa kalsada. Putya, Boss Kira, mapapamura ka na lang talaga sa eksena nila. Akala mo, nasa pelikula. Sobrang drama. May mga tumawag na ng barangay upang maiwasan ang mas malala pang pangyayari. Ang malupit neto, si Ate Ninette pa po ang na-detain sa barangay matapos ang rambulan ng magkapatid. Samantalang si Jenna naman talaga ang nagsimula ng away na yon. Nakakaawa po talaga si Ate Ninette, Boss Kira. Matapos nitong magpakahirap at magpaalipin sa ibang bansa para tumulong sa pamilya niya, ganoon pa ang uuwian niya. Bukod nga po sa hindi nakapag-asawa si Ate Ninette, ang masakit po nito, napagtanto namin na kinahasa, inabuso at minaltrato din siya sa ibang bansa. Kasi kapag po inaabot siya ng saltik, ay nagsisisigaw nga siya sa labas. Tapos ganto po ang mga isinisigaw niya. Kayong mga lalaki, puri lang namin ang gusto nyo. Ina nyo. Mga ninyo! Mamatay na kayo! Tapos, sabay hahagulgul po siya ng malakas. Ilan lang po yan sa mga sinasabi niya na nagpapatunay na talagang inabuso po siya doon sa ibang bansa. Tapos nga, pag-uwi niya ng Pilipinas, ganoon pa ang inabot niya sa pamilya niya na dapat ay uunawa at magmamahal sa kanya. Yung pamilyang ginawa niyang priority, mga walang utang na loob. Walang pag-unawa at walang pagmamahal kay ate. Yung mga kapitbahay po namin, may mga metal grid na po sa mga gate nila. Kapag po kasi inaabot ng saltik si ate, ay nambabato siya ng mga babasaging bote o kaya ng kahit anong mahawakan niya. Sa mga nakikinig po nito,
na mayroong kamag-anak na nakakaranas ng anxiety at depression. Sana po mas lawakan natin ang pangunawa sa kanila. At kung maaari, ipagamot po natin sila. Bigyan natin sila ng tamang atensyon, pangunawa at pagmamahal. Huwag sana nating tularan ang pamilya ni Ate Ninette na puro pasakit na lang ang ibinigay sa kanya. Hindi po biro ang mental issues. Kaya sana, bilang pamilya tayo ang unang masasandalan ng mga taong nakakaranas ng ganito. Yun lang po, Boss Kira. Maraming salamat po sa pagboses na ito. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat!